natin ang sagutan ng unang bahagi ng ating diskusyon. Kaya naman ngayon ay pupunta na tayo sa bardagulan portion ng ating free flow discussion. Again, pinapaalala lamang po namin na hindi nagdidikta ang ating programa kung ano ang tama or mali. Ang gusto lamang natin is maintindihan ng mga kabataan bakit niya dapat bang pag-usapan yung mga ganitong issue ng ating bayan. At issue nga ba ito ng bayan? Or ilan-ilan nga lang ba ang nakakaalam dahil ilan-ilan lang ang may pakialam? Kaya naman, simulan na natin ang unang tanong. Sa tingin nyo, ang pagkamatay ba ni Mali, which is the example that I said earlier, the oldest elephant in the Philippines, ay malaking factor para ipatigil ang operations ng wildlife zoo sa bansa? What's your personal take on it? Well, considering that Mali was named as the saddest elephant in the world, surely it shows that her overall welfare and quality of life wasn't well maintained. And even though animals do die eventually, for Mali, it seemed that she didn't even live a happy life. Hindi po. Dahil yung nangyari kay Mali, it should be an example of what other zoos should do to improve their services to the animals. You cannot really say that Mali did not live a good life or a happy life because di mo naman alam yung iniisip or yung pakiramdam ni Mali, di ba? Alam na nga, meron na mga researches na nagpo-prove na malungkot talaga si Mali. Ang nakakalungkot pa dito, yung lifespan nila. Ang lifespan ng isang Asian elephant na katulad ni Mali is umaabot ng 60 to 70 years. At ngayon, ang tanong ko sa inyo, hanggang ilang taon lang ba umabot si Mali? Ang nakakalungkot, 43 years lang. At sa 43 years na yun na short lifespan nila, dahil nga hindi na nga po mahaba, hindi na sila umabot sa 60 to 70 years old, na kapag nasa wildlife sila or nasa natural habitat sila, si Mali ay umabot lamang ng 43 years old. And then dun sa 43 years old na yon is malungkot lang si Mali. At wala nga siyang kasama. Anong mararamdaman nyo? Kung kayo bilang isang tao, kung nandun lang kayo in 43 years, na dapat yung buhay nyo is umabot ng 60 to 70 years. And then yung buong buhay nyo pa is mag-isa lang kayo, nalulungkot. Meron tayong mga caretakers na ginagawa yung jobs nila, but still, it is not enough to provide the welfare na kailangan ni Mali. Based dun sa sinabi mo, di ba mas magandang sagot na hindi ipatigil yung zoo, mas okay na i-improve lang natin yung life nila sa loob, di ba? Hindi naman pwede. Paano ma-improve? Based sa sa mga current zoos, local zoos natin, makikita natin yung situation nila. Kahit saan kayo pumunta sa zoo, makikita nyo naman na nakukulong lang sila. Hindi natin ma-ensure yung difference ng inside the zoo tas sa inside the wildlife. Meron both trees yun. But Ikaw na still, nagsabi, hindi natin pwede i-compare yung life nila sa loob ng zoo at sa wildlife. So you're making your point invalid. Paano nga ma-maintain at maayos yung mga zoos? Yung mga zoos na nga mismo nagsabi, wala na silang funds para i-maintain at alagaan yung mga animals. Pero hindi naman lahat ng wildlife zoos ay wala ng sapat na funds. Ang iba sa atin, kagaya na lamang sa Manila Zoo, funded sila ng government. So, lahat ng pangangailangan ng animals nabibigay nila, even the smallest or even the basic, like the medicines and yung mga pangangailangan nila sa kanilang pangangatawan. Hindi ba sapat na yon para hindi ipatigil ang wildlife zoos? How can you say na nabibigay nila? Do you have a financial report to back up your statement? Because according naman sa amendment ng RA 8485, specifically RA 10631 sa section 4.1, that the responsibility falls under the zoo managers mismo, the zoo owners. So technically, the government can only supervise and regulate, but it's not the responsibility to provide for them. But still, meron pa ring pagkakataon na makapag-operate ang mga zoos. Hindi naman porket sinabi na sa loob lamang ng zoos, sila lamang ang nagpa-fund or nagpa-fundraising para sa mga animals, pwede na silang mag-stop. And kagaya nga sa sinabi ninyo, hindi din naman natin nalalaman kung ano talaga yung totoong nararamdaman ni Mali nung nabubuhay pa siya. Kaya ba hindi dapat mas tangkaliin natin yung mga zoo? Kasi bakit? Di ba pag pumupunta naman tayo ng zoo, may mga entrance fee. Saan ba napupunta yung entrance fee? It goes to their needs. Sa pagpapalaga sila, sa pagkain, sa paglilinis, sa pagbabayad sa mga nagtatrabaho sa mga zoo. That's why you should
tangkilikin or mas puntahan pa natin yung mga zoo. Alright, sige. Habang nag-iisip tayo ng paano pa natin mas palalawigin yung discussion natin, nakikita ko kasing point dito, parang polarizing siya na pro-animal life, and then meron din tayo na for human benefit, which is still, meron pa rin namang pro-animal dun sa animal life, dun sa mga nabanggit nating points. But, punta tayo dun sa angulo na, sige, sabihin na natin na there are some benefits to having wildlife zoos. It is said na having a close encounter to animals, which is through the zoos, kasi mahirap naman na in wildlife, di ba? It's very uncontrolled in terms of the environment. Children are prone to learn more about their behaviors rather than seeing it on TV. Anong masasabi niyo dito? Naniniwala ba kayo na it's necessary for zoos to be there? For children to know or learn about these animals? Para po sa amin, yes, because kapag nai-encounter mo siya, like face to face, it will ignite yung curiosity ng mga bata. Like, I believe, this is just a personal, na through zoos, may mga bata na lumalaki na they are really caring sa animals because of that encounter, and because sa mga tao na yon is mas through them mas mapapabetter natin yung life ng mga animals inside the zoo. Tas on top of sa mga sinasabi nyo kanina na it is the responsibility belong to the zoo managers to improve the life or sustain the life of the animals inside the captivity. Shouldn't we encourage them to better the life instead of close the zoo? Kasi kapag ini-encourage natin silang isara yung zoo, mawawalan talaga sila ng gana na pagbutihin pa yung trabaho nila, di ba? Tapos pag na-notice ng government na gusto talaga ng tao na i-improve yung life ng mga animals inside the zoo instead na isarado to, mas mai-encourage natin sila na magbigay pa ng mas malaking fund para masustain yung mga animals sa zoo, di ba? Since the personal preference of children are put into play here, let me say one thing. First of all, ang purpose ng mga wildlife zoos are for entertainment. Now, is it really that far for you to sacrifice an animal's welfare for entertainment? Children can visit other places other than zoos. First of all, ang pinagkaiba nito ay ang pinagkaiba ng wildlife zoo sa isang sanctuary is at least sa sanctuary, rescue na lang animals and the children can view the animals from there naman. Pangalawa naman, kung gusto lang nila na interaction sa animals, di syempre may pet shops naman tayo di ba? Bakit may wildlife animals ba sa pet shop? Pero kaya ako nga binanggit yung sanctuary, di ba? Pero there are sanctuaries that allow public viewing. So you can also call them zoos because they allow patrons or other people, the public, to appreciate animals, wildlife animals. You're forgetting one thing. Sanctuaries eventually release their animals back to their natural habitat. Hindi nila kinukulong. At ang purpose nila are to rescue them. Oh, by the way, yung zoos din naman, ang purpose din naman nila, aside from entertainment, is to nurture these animals. Example, yung mga panda zoo, di ba? They are being kept to be, ma-preserve yung mga pandas. Oh, so nurturing includes lack of food and water, maduming kulungan. You call that nurturing? No, but providing basic necessities is nurturing. Paano mo naman nasabi na napro-provide yung basic necessities? I mean, nakapunta ka na ba sa mga zoos na kompleto lagi yung mga gamit nila? Kaya nga doon nga natin mapapasok na wag nyo i-encourage na ipasara yung mga zoo. Instead, i-encourage nyo silang i-improve. Kasi nga, kaya hindi nila na-i-improve yung mga zoos. Kasi nga, ang daming tao na sinasabi, ipasara na lang yung mga zoos, ipasara na lang. Paano kapag i-encourage mo sila na pagbutihin, lahat ng tao nag-agree doon? Di ba? Mas mapoprovide yung mga sinabi mo na hindi na-provide ng mga zoos. Sige, siguro while you guys are thinking more on what each opponent has raised, no? I like the fact na minention natin the difference between sanctuaries and zoos, no? So I think that's something that not a lot of schoolmates or those who are watching really know. Siguro, I'll delve deeper into that. When we say zoos and sanctuaries, the difference is the purpose, right? So should we say that we should just repurpose zoos into sanctuaries? And to the, sa kabilang grupo, when you say na i-improve ang sitwasyon ng mga zoos, how will you be able to do that if
the source of funding is based on patrons and there's no viewing. Paano nyo naman papalaguin ang viewership, let's say, or yung pagtangkilik ng mga Pilipino sa zoos if they, as they've said earlier, it's already irrelevant given the digital technology? Sige, paano nyo gagawin yun? Unang-una, dun na po sa kung kailangan bang i-convert yung zoo to sanctuary, I think it is not possible. Unang-una, yung location ng mga sanctuaries natin is located near to their natural habitat. Meaning, nandun pa din sila sa natural habitat nila, but they are still monitored by nung animal sanctuary. Pero yung mga zoos natin, saan ba nakalocate? Nasa loob ito ng urban area, kung saan maraming noise, pollution, and human interactions na makaka-affect dun sa sitwasyon ng animal. So, paano nyo sila rescue kung yung paligid nila is magulo na? May ingay na, may mga cars tayo, pati na rin sa mga cities natin, may mga night noises tayo. Hindi natin masusure yung stability ng lugar. That's why hindi pwedeng ma-convert yung zoo as a sanctuary. But I think you're wrong with that. Since meron tayo mga Subic Safari, hindi naman din sila nasa urban area, right? Kaya nga sila dinadalaw mismo ng mga students to personally see them and watch them perform. Nasa pangalan ng Subic Safari, it's a zoo, not a sanctuary. But still, hindi mo pa rin pwedeng sabihin na nasa urban area lahat ng zoos. Nandun pa rin nga sa urban area yun. Kasi ang sinasabi nga namin, the sanctuary belongs to a rural area dahil malapit yun sa natural habitat nila. And sa Subic Safari, ikaw na nga mismo nagsabi na pinupuntahan nga ng mga tao. Technically, na-affect pa rin yung mga animals dun sa mga tao na lagi bumibisita sa kanila. So against ka na rin ng sanctuaries ngayon, even though earlier you were pointing that sanctuaries and zoos are different and that sanctuaries are better than zoos? Sanctuaries naman kasi at least nililigtas at rin-rescue nilang animals. And eventually nga, So rin-release sa pointing natural out, habitat. sabi ng team nyo is that the sanctuaries are in urban areas with the noise and the pollution. So how will that help the Anong animals? sanctuaries diba? are in the urban areas? You've mentioned it. Sabi ko, sanctuaries are in the rural areas. Sorry, your teammate did. Alright, sige, siguro ano lang, no? To further wrap up the discussion, we're now looking at alternative solutions. Okay, so sabihin na natin, yes, pwede i-improve ang situation or conditions ng isang zoo, or you can either convert all zoos to just sanctuaries instead and just make them all closed down. According sa Philippine Animal Welfare and Society, or yung PAWS, ang sabi nila, the budget that is needed in the creation and maintaining of a typical zoo are far better spent on the preservation and the protection of its nature. And I think this would also be relevant on some animals that can or cannot adapt to our climate. Because if we are saying now we will make zoos close down, you are now limiting the ability to create an environment that can create an animal to adapt to that kind of environment. Do you agree or disagree with that statement? Now, let's just spend it on protecting nature instead of creating silos or environments where other animals can also adapt. Mahalaga pa rin na mabigyan ng importansya yung mga animals sa zoos. And as well as, pagyabungin pa rin natin yung kakayahan ng gobyerno na makapag-fund din naman para sa natural habitat. Kasi, kaya ko nasabi to, dahil hindi lang naman for entertainment purposes or for circus purposes ang zoo natin, kundi sila rin yung may mga zoos din na nagre-rescue ng mga animals sa mga wildlife at inaalagaan nila at binibigyan ng importansya ang kalusugan nila gaya na lamang ng panggagamot nila. Hindi lang siya basta for entertainment purposes, for educational purposes. Kaya I believe na dapat bigyan din ng importansya yung mga animals na nandoon sa may zoos, not other than the environment. It doesn't change the fact na ang zoos ay nasa loob ng urban areas. Then, kaya mag-a-agree ako sa paglalagay ng funds sa improvements ng natural habitats nila instead of creating mga makakapag-alaga sa mga incapacitated animals. Because isa yun sa goals ng sanctuaries. Ang isa sa mga goals ng sanctuaries is to take care of those animals that cannot live in the wild. But hindi sila nag-order, hindi sila nagre-request para lang magkaroon sila ng rare animal sa kanilang
vicinity para lang sa entertainment or sa kung ano mang purpose nila, kagaya ng ginagawa ng mga zoos. Yung going back to the question po na i-focus yung budget sa natural habitat. If we do that, do you think it will sustain all the animals in captivity, sa lahat ng animals sa captivity ngayon? Kasi kapag ginawa natin yun na yung natural habitat, yes, it will benefit a lot of animals, but it will not benefit them all kasi it will not contain them. It will be too much for that habitat, right? Again, the sanctuaries contain those incapacitated animals to live in the wild. And for those na magli-live sa natural habitats, let the life cycle be the one that is But sanctuaries want to preserve these animals. So bakit mo sabihin na let the natural cycle be? Hindi ba sila mapapreserve pag nilet natin ang kanilang natural instincts to kick in? Hindi. Bakit ba nagiging instinct yung animal, di ba? Yes, factor yung tao sa pagkaka-extinct. Pero kaya nga natin sila pinapasok sa zoo kasi kapag pinasok natin sila doon, mas makokontrol natin yung population growth nila, di ba? Kapag hinayaan lang natin sila, the natural cycle happen, it will inevitably make them extinct. Yung mga animals ba dito is lahat may extinct na? Is tiger is already endangered animal? Or parrots are endangered animal? Sige, tignan nyo lahat ng animals na nasa zoo kung ilan na yung endangered sa kanila. There are still some tigers, lions living in the wild. They're surviving. Even the prey are surviving. Even there are a lot of predators because they have they can be able to do their natural behavior or they have their natural instinct to survive. So, bakit natin sila minamaliit? Since meron naman silang ability to survive in the first place. So, sinasabi mo na papalayain na lang din natin yung mga animals sa zoos? And then, ano mangyayari sa kanila sa wildlife? Do you really think that they can survive? How can you say na hindi? I mean, inborn naman sa mga animals ang survivability instincts nila and natural Pero home according naman to nila yun. research, only 30% of animals from captivity released into the wildlife survive. So you would rather restrict them sa zoos and keep them trapped forever? No, but I will give them better chances of living and surviving. Again, we're talking about the quality of life ng mga animals. So technically, hindi mo rin naman masasabi na... Bakit hindi ba quality ang life nila kapag ka nabubuhay sila sa zoos? Ibalik Alright. Sige. Mukhang maraming magagandang points ang nabanggit sa ating diskusyon. Kaya naman huwag kayong aalis dahil susunod na parte naman ay manggagaling naman sa ating mga audiences. Get ready na kayo. May mga tanong din ang audiences natin. At lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmate!